Hello sa inyo, magandang araw. Ito ulit si Russell. At nandito naman tayo ngayon para magbigay ng isang tutorial tungkol sa basketball. So, kung mapapansin nyo nga pala, no, kung matagal na kayo nakasubscribe dito sa channel ko, puro tungkol sa computers yung tinuturo natin. Pero this time, magtuturo tayo ng isang basketball play. So, yun nga pala, no, tuturo din ako ng basketball. Nagko-coach ako ng basketball, more than 7 years na. So, sa mga maliliit na liga lang, sa mga grassroots level lang, kagaya ng NBTC, local qualifiers, district meets, municipal meets, mga palaro ng DepEd, sa barangay, tsaka sa mga Mayor's Cup. So, yun. So, ang ituturo ko nga pala sa inyo ngayon ay isang inbound play. Yung inbound play na ito, na ituturo ko ay gagamitin ninyo kung sakaling lamang kayo ng kaunti at malapit nang matapos yung laro. At syempre dapat sa inyo yung bola. Kaya nga kayo yung magi-inbound eh. So, gagawin nyo tong play na to if lamang kayo ng kaunti, if nag-a-assume kayo na ifa-foul kayo nung opponent ninyo. At ang isa rin sa mga objective nitong play na to ay hahawakan nyo na lang yung bola, antayin nyo na lang na yung foul, tapos mag-free throw na kayo. At ito nga palang play na to ay ginamit ko last municipal meet namin. So yun, papakita ko sa inyo mamaya yung video kung saan ginamit itong inbound play na to. So yun, kailangan natin ay nakaline yung players natin. Tapos dapat itong player na to, ito at saka ito, ay maaasahan mo sa free throw. Or actually kahit yung pang-apat din or kahit yung inbounder din, dapat maaasahan mo yun sa free throw. Yun nga lang, dito sa inbound na to, ang pinaka-receiver, itong tatlo. Maalin man dyan kung sino yung pipiliin ng inbounder. So basically, ang mangyari dito dyan, itong tatlo na to, ito, tsaka ito, ay nakatalikod doon sa inbounder. Ang unang gagawin natin, mag-screen, actually pwedeng screen pero pwede ring hindi. Ang una natin gagawin kapag mag-inbound na, si number 1 tatakbo dito. Si number 3 tatakbo dito sa side. Tapos si number 4 mag-screen dito kay number 5, punta siya dito. Tapos si number 4 na pang-apat na option, list sa options natin ng re-receive ng bola, pupunta siya dito, tatakbo siya. Tapos, maaari nang pumili dito yung inbounder. Ulitin natin Kailangan dito sa play na to, ang unang tatakbo ay si number 1. Pag nakatakbo na si number 1, pwede na rin tumakbo si number 3, and then screen kay number 5, si number 4. Takbo dito. Then, kahit hindi pa nakapunta dito si number 3, kung nakita na ni number 2 na open si number 1, pwede na niyang ipasa yun. Basta kung sino man yung maging open dito sa tatlo na to. Or kung hindi man maging open tong tatlo na to, pwedeng ibigay kay number 4. Yun. So, next, panoorin natin yung play kung saan ginamit ko tong inbound play na to.